Sa isang maliit na nayon sa gitna ng kagubatan, may isang pusa na nagngangalang Fluffy. Si Fluffy ay kilala sa nayon bilang isang tapat at mabait na pusa. Ngunit isang araw, bigla na lang itong nawala. Puno ng puno ang palengke, may mga nag-uusisa kung nasaan si Fluffy. Nako, wala na si Fluffy. Saan na kaya siya napadpad? Ang sambit ni Lola Isabel, baka napunta sa kagubatan. Lola Isabel, nasaan na ang mga anak natin? Sambit naman Mang Juan, kasalukuyang naghahanap sa kagubatan. Mang Juan, sana't ligtas si Fluffy. Pag-aalalang sambit Lola Isabel habang naglalakad sa kagubatan, natagpuan ni Fluffy ang isang kakaibang puot, isang malalim na kuweba. Anong klaseng lugar ito? Bakit ito malalim na kuweba? Nagtatakang si Fluffy dahil sa kuryosidad. Pumasok si Fluffy sa kuweba, at doon ay natuklasan niyang may isang kwento tungkol sa isang aswang na nagpapanggap na isang tao. Ang mga aswang ay mga halimaw na nagpapanggap na tao. Sila'y mga mapanlinlang at mapaminsan ay kumakain ng mga inosenteng tao. Kwento ni Lola Nena, paano mo nalaman ang tungkol sa mga aswang na ito? Tanong ni Fluffy, isa ako sa mga natunton ang totoong pagkakakilanlan nila. Subalit wala akong lakas upang labanan sila. Sagot ni Lola Nena habang patuloy na namumuhay si Fluffy sa kagubatan. Natagpuan niya ang isang kaakit-akit na pusa na nagngangalang Maymang. Maymang, ikaw ay napakaganda. Sabi ni Fluffy, salamat, Fluffy. Pero sa totoo lang, ako'y may lihim. Sagot ni Maymang, anong lihim iyan, Maymang? Tanong ni Fluffy, Maymang, nagkukwento, ako'y isang diwata. At ang aking misyon ay protektahan ang mga nilalang mula sa mga aswang. Nang malaman ni Fluffy ang totoong pagkakakilanlan ni Maymang, nagtulungan sila upang mahanap ang mga aswang at puksain ang kanilang kasamaan. Tayo ay magtulungan, Maymang, para mailigtas ang aming komunidad mula sa panganib ng mga aswang. Oo, Fluffy, tayo'y magiging mga bayani. Nag-umpisa na ang kanilang misyon na labanan ang mga aswang. Pinag-aralan nila ang mga paraan kung paano malalaman kung sino ang mga aswang sa kanilang komunidad. May mga pusa na nag-aalala sa komunidad natin. Baka tayo ang target nila. Kailangan natin silang pigilan bago mahanap nila ang aming tahanan. Nakipagtulungan sina Fluffy at Maymang sa mga lokal na manggagamot upang malaman kung sino ang mga aswang sa kanilang nayon. Mahirap malaman kung sino ang mga aswang, subalit may mga paraan. Ang mga aswang ay natatakpan ang kanilang katawan ng aswang oil para hindi sila mapagkakilanlan. Nag-ambush sina Fluffy at Maymang sa mga aswang na natuklasan nila.
Isang malupit na laban ang nangyari sa gitna ng kagubatan. Huwag kayong magtago. Maglaban tayo, mga aswang. Hindi namin kayo iiwanang mabuhay. Sigaw ng aswang matapos ang matinding engkwentro, nagtagumpay sina Fluffy at Maymang na puksain ang mga aswang at iligtas ang kanilang komunidad. Matapos ang kanilang tagumpay, nagkaroon ng malaking pagdiriwang sa nayon. Maraming salamat, Fluffy at Maymang, sa pagligtas sa aming komunidad. Kayo ay tunay na mga bayani. Kayo ang nagdala ng liwanag sa aming nayon. Sa pagtatapos ng lahat ng pagsubok, natagpuan ni Fluffy ang tunay na kahulugan ng pagmamahal, hindi lang sa komunidad kundi pati na rin kay Maymang. Maymang, sa gitna ng lahat ng ito, nais kong sabihin sa iyo na ako'y nagmamahal sa iyo. Fluffy, ako rin ay nagmamahal sa iyo mula pa man sa unang pagkikita natin. Sa huli, nagkaroon ng malaking selebrasyon sa nayon para sa tagumpay ng mga bayani. Hanggang sa kasalukuyan, kilala pa rin si Fluffy at Maymang bilang mga bayani ng kanilang nayon. Sa kabila ng lahat ng mga panganib na kanilang hinarap, nanatili silang tapat sa kanilang misyon na protektahan ang kanilang komunidad mula sa anumang kasamaan. Ang kanilang kwento ay patuloy na nagsisilbing inspirasyon sa lahat ng may puso para sa kabutihan at katarungan.